Good morning. Welcome to Morning Grace. Pastor Gilbert po ng Amazing Grace Mission Church International Japan. So marami pong salamat at sa umagang ito ay biniyayaan tayo ulit ng Panginoon ng bagong araw upang sa presensya niya ay tayo ay tumanggap ng kalakasan, maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. So maraming pong salamat sa inyo. So tayo po yung manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aming Ama, maraming pong salamat sa inyong pag-ibig. Salamat, Lord, na ikaw ang naglalagay sa amin ng desire at kakayanan gawin ng iyong kalooban. Salamat po, Lord, you are working in us. Thank you, Lord, that every morning, Lord, you satisfy our desire, O God, Lord. Thank you, Lord, for this great day, Lord. We believe, Lord, na meron kang inilaan na dakilang bagay, Lord, sa aming mga buhay. Lord, to fill our hearts, Lord, with your goodness. To fill our hearts, Lord, sa mga pagpapalang inilaan mo para sa amin, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Lord, thank you, Lord, that each one of us, Lord, will be blessed, Lord, by your word, Lord, in your presence, O God, Lord. For in your presence there is peace, there is joy, there is strength, there is hope, O God, Lord. Thank you, O God, Lord. Thank you, Lord, for your unfailing love. Thank you, Lord, for your mercy, Lord, that new every morning, O God, Lord. Thank you, O God. We entrust to you this day, O God, and we believe something new, something great, something wonderful, Lord. Lord, ang gagawin mo, Panginoon, you will do, Lord, in our life, O God, Lord. Salamat po, aming Ama. Thank you, Holy Spirit. You are our teacher. Lord, guide us, Lord, into all truth, O God. Open our eyes and allow us to see, O God, Lord, the beauty of your holiness. Lord, ang kagandahan, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian, Lord. Lord, makita namin, Lord, the glory unfold, Lord, each morning, O God, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, help us to know more, Lord Jesus. Help us to know you more, Lord. Your goodness, your love, your unfailing love, your power, O God, working in us, O God, Lord. Thank you, Holy Spirit. Have your way. We entrust to you this day. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. Sige po, buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 5, verse 6. Hallelujah. Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Hallelujah. Amen. Napakaganda pong verses na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Way back 2005 or 2006, no? Ako po ay naipadala po sa Europe, sa Amsterdam. So, nagkaroon po ng seminar doon ng mga missionaries at ako po ay isa sa delegate. So doon po nagsama-sama po ang mga missionary. So doon sa pagkain po, no, kasama-sama kami sa pagkain. Sarap ng pagkain. Ang European food po ang kinakain namin doon. Pero isang bagay lang po yung parang napansin ko, no? Kasi ang sarap naman ng pagkain. Pero bakit parang kulang yung pagkain ko? Parang kulang, parang something na merong kulang, no, sa kinakain ko. So, nandun, kasi po doon, ang mga inahanda sa amin, patatas,
mga salad, chicken, soup, tinapay. Masarap yung mga pagkain eh. Pero nagtataka ako, bakit kulang, no? Busog na ako sa kakain. Parang hindi ako nabubusog, no? Masakit na yung tiyan ko, pero parang masarap naman yung pagkain. So, 3 araw po kami doon, no? Parang wala atang, parang may hinahanap ako, no? Something is lacking, no? Doon sa pagkain namin. So, breakfast, then, yung lunch, then dinner. Pero napapansin ako parang may kulang. So natapos po yung aming meeting, then pauwi na kami. So meron pa ako natitirang 1 araw na mag-stay doon sa Amsterdam. So yung amin pong yung hotel doon sa is bandang province po kasi na Amsterdam yun. So yung hotel po ay yung airport po malayo po. So nag-uwi na po kami. Sabi sa akin ng mga kasama ko, Pastor Gilbert, saan ka ba tutuloy ngayon? Sabi ko, naghanap ako ng hotel na matutulugan man lang na 1 araw kasi yung flight ko kinabukasan pa. Pero sa tingin ko, hindi na ako mag-hotel. Doon na lang ako sa airport, doon na lang ako matutulog. Sabi ko gano'n. Sayang din yung mahal yung hotel, sayang din yung gastos, pwede nang matulog sa airport. Kaya sabi na isang kasama ko missionary, Bert, meron akong kaklase nung Sunday school, dito nakatira, nakapangasawa ng Dutch. Gusto mo sama ka na lang sa amin? Doon tayo matulog na 1 araw. Talaga? O sige, sama ako dyan. Di dando kami sa may bandang airport. Sinundo kami ng kaibigan niya. Marami kami. Siguro mga 7 kami. And then sinundo kami ng kanyang van, and then dinala kami dun sa bahay niya. Mga bandang tanghali na 'yon, so medyo nagugutom na rin kami. Pagdating doon sa bahay niya, so naghanda ako ng pagkain. So pag pupunta na kayo ng kusina, so pagdating sa kusina, nako, nalaki ang aming mata. Kanin. Hallelujah. Amen. Kanin. Di kain kami, sarap. Hindi na gaano marami nakain namin. Pero alam nyo, yung konting kanin na nakain ko, parang nasatisfied ako. Sabi ko, ito pala yung hinahanap ko. Hallelujah. Kaya pala, parang hindi ako nabubusog. Kanin ang kulang. No? So ano pong ibig sabihin ito ni Lord? No? So, meron pong message si Lord na binigay sa akin na sabi rito sa verse ng Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Hallelujah. Amen. So tulad po nung kanina sinabi ko, na mapalad daw ang taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos, for it will satisfy us. Amen. Ibig sabihin po, only God can satisfy our desire. Hallelujah. Kung sa physical po, tulad po, nasanay po kasi tayo sa kanin. Amen. Parang kulang kapag walang kanin. So, meron kakilala, kumain na ng spaghetti, kumain na ng tinapay, kumain na ng chicken sa isang party. Pag uwi po, hinahanap kanin. Bakit? Kasi yun ang magsasatisfy sa kanya. Doon nasasatisfy yung hunger niya, yung kanyang gutom. Bagamat nabubusog siya physically, pero yung satisfaction, kanin. Hallelujah. Kasi po sa Europe po, wala palang kanin doon. Yung kanin niya, konti lang. Hindi siya everyday na hinahanda. Hindi katulad sa atin, kanin sa umaga, kanin sa tanghali, kanin sa gabi. Kasi alam natin, doon tayo satisfy. Amen. And yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen. Our souls,
ang ating soul po, no? Only God can satisfy our soul. Amen. Sabi po rito, no? Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness. No? For they shall be satisfied. Doon po tayo masasatisfied. Doon natin mararanasan yung contentment in life. Amen. Pag sinabi pong righteousness, ito po yung patungkol sa Diyos, no? Yung ino-offer ng Diyos sa atin, no? Yung His righteousness, yung kanyang katwiran, no? Kapag yun po, doon tayo nauuhaw sa kanya, nauuhaw tayo sa ating Panginoong Hesus. Sa presensya ng Diyos, nauuhaw tayo. Nauuhaw tayo sa kanyang salita. Amen. Saan ka ba nagugutom? Maaring tayo, yung sinasabing hunger, sinasabing thirst. Amen. Marami pong bagay ito na ibig sabihin ng Panginoon. Minsan, uhaw ka sa acceptance. Di ba? Uhaw ka sa fame, no? So, uhaw ka sa mga material na bagay. Di ba? Pero itong mga bagay na ito ay hindi makakapag-satisfy sa ating buhay. Kundi, lalo ka lang niyang yung i-crave, no? Yung lalo ka lang tatakawin, no? Yung hindi ka masasatisfy. Lalo ka lang tatakawin. Amen. No, itong mga bagay dito sa mundong ito. Pero praise God, no? No? Nandun si Lord, no? Na siya magsasatisfy sa atin. Alam niyo, walang bagay dito sa mundong ito can satisfy our desire. Amen. Only God can satisfy our desire. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya sabi sa atin ng Panginoon dito, sabi niya, blessed, no? Mapalad. Pag sinabi pong mapalad, ibig sabihin tayo makarios, no? Sabihin nito ay, sa ibang translation po, ang meaning po ay yung kinaiinggitan ka ng mundong ito. Amen. Kasi, you are blessed, kinaiinggitan ka, highly favored ka. Amen. So kapag ang isang tao po ay uhaw, no? Uhaw ka sa presensya ng Diyos. Uhaw ka sa mga bagay na mula sa Panginoon, salita niya. Uhaw ka sa pag-ibig ng Diyos. Magala ka, kapatid. Amen. No? Ikaw ay taong mapalad. Yun ang taong mapalad. Hindi sinabi rito ang mapalad ay yung mayaman. Hindi sinabi rito ang mapalad ay yung maraming na-accomplish sa kanyang buhay. Hindi sinabi rito na ang mapalad ay yung marami nang natapos, no? So ang mapalad po na sinasabi sa atin ng Panginoon ay yung ikaw'y uhaw sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Kapag ikaw ay uhaw sa Panginoon, magala ka, kapatid. Ikaw yung taong sinasabi ng Panginoon na mapalad. Hallelujah. Amen. So, mauhaw tayo, no, sa presensya ng Diyos. Mauhaw tayo sa kanyang katwiran. Amen. Tulad ni David, no? Meron tayong inaawit. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Hallelujah. As the deer panted for the water, so my soul panted for you. Ano nyo, inihintulad ni David ang kanyang kaluluwa sa usa. Deer. So, nagtataka ako, bakit inihintulad ni David ang kanyang kaluluwa sa deer, sa usa? Alam niyo po kung bakit? Ang usa pala, alam niyo po ang usa, yan po yung paboritong kainin ng mga leon. Amen? Gustong-gusto ata ng leon yan. Amen. No? Ng mga tigre. No, yung mga mababangis na hayop, no? So yan po, pag iinom po ng tubig, yan, pupunta po yan sa river, no, sa ilog. Hahanap ng ng ilog. So siya po mula doon sa bundok na pinagtataguan niya, pupunta po yan sa ilog, makainom lang. So ibig sabihin, naka-risk po, no, nanganganib po ang kanyang buhay sa mga leon, sa mga tigre, no?
No? Kasi siya po yung paboritong kainin ng mga leon. So, so, siya po pupunta doon, makainom lang ng tubig. At doon po doon sa ilog, meron pa rin pa siyang kalaban. At yun po yung mga buhaya, no? Na siyang sasakmalin siya. Pero ano nyo, hindi niya tinignan yung leon. Hindi niya tinignan yung buhaya sa ilog. Ang tinignan niya, yung ilog. Na siya, anak ko, ay makainom ng tubig. At alam niyo po pala, ang usap pala, kapag uminom pala yan ng tubig, ay talagang hinihigop niya talaga ng tulo-tulo na parang uubusin niya yung tubig sa ilog. Ganun po siya kauhaw. Ganun po siya uminom ng tubig. Amen. At yun po yung sinasabi ni David, na as the deer panted for the water, so my soul panted for you, Lord. Amen. Amen. No, so maging tulad daw tayo ng usa, no? Na tayo sa Diyos. Hallelujah. Amen. Meron pong isang insidente dito po sa John chapter 4 na meron pong isang babae na nakausap si Lord doon sa isang balon. Na tanghalian tapat, ito pong babae ito yung nag-iigib ng tubig. At ito po yung nakausap ng ating Panginoon. At sinabi po sa kanya ng Panginoon na dito po sa John chapter 4 sa verse 7, sabi niya, John chapter 4 verse 7, kara, there came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, give me a drink. For his disciples had gone away into the city to buy food. Therefore the Samaritan woman said to him, how is it that you, being a Jew, ask me for a drink, since I am a Samaritan woman? For Jews have no dealing with Samaritans. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. She said to him, sir, you have nothing to draw with the well, and the well is deep. Where then do you get the living water? You are not greater than our father Jacob, are you, who gave us the well and drank of it himself and his sons and his cattle? Jesus answered and said to her, everyone who drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life. Hallelujah. Amen. So, nung narinig po ng babae, the woman said to him, sir, give me this water, so I will not be thirsty, nor come all the way here to draw. He said to her, go call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, yet you have correctly said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. This you have said truly. The woman said to him, sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Amen. So makita po natin dito na na-encounter ni Jesus ang isang Samaritan woman. Na itong babaeng ito ay nakalimang asawa na siya. Amen. At nung time na kinakausap siya ng Panginoon at sinabi niya, bibigyan kita ng living water. At ang sabi ng babae ito, Lord, bigyan mo ako ng living water niyan. Sabi niya, go. No? Punta ka doon at kunin mo yung tawagin mo yung asawa. At sabi niya, wala pong asawa. At ang sabi ng Jesus, tama ka. Actually, yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. At ikaw yung nakalimang asawa. Amen. So, ano ibig pong sabihin dito? Amen. Sabihin, itong babaeng ito ay nakalaya doon sa isang longing niya, sa hunger niya, no? Na marahil ang babaeng ito
naghahanap siya ng isang lalaki na siyang magmamahal sa kanya, magsasatisfy sa kanya. O tatanggapin siya. Pero, kaya sa ganun siya yung nakalimang asawa. At nung na-encounter niya si Jesus, amen, dun siya nakalaya. At alam niyo po, itong babaeng ito, siya po ang naging daan upang lahat doon sa Samaritan ay makakilala sa Panginoon. Amen. Amen. So, ibig sabihin po dito, na mayroong tunay na source of life dito sa mundong ito. Amen. Yung mundo rito, yung mga bagay dito sa mundo, at ang naibibigay lamang ay temporary satisfaction. Temporary lang na ibigay yung ating kauhawan, yung longing natin. At yung isang life naman ay yung isang buhay na magbibigay sa atin ng satisfaction. At yun po ay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, mapalad ang taong nauuhaw sa kanyang salita, nauuhaw sa kanyang katwiran, dahil siya ay bubusugin ng Panginoon. Amen. It will satisfy us. So, magkakaroon tayo ng contentment in life. Yung bang inspired ka lagi. Lagi kang masaya. Dahil may nagpapasaya sa iyo. Iba yung kasayahang binibigay yung material na bagay. Masaya ka lang diyan, pero iba yung bilay nagmumula mula doon sa iyong puso. Na may nagpapasaya sa iyo, nagsasatisfy sa life natin, nagbibigay buhay, nagbibigay sigla. At yun po, yung spirito ng Diyos na nasa sa atin. Amen. No? Siya na magbibigay kasiyahan sa atin. Hallelujah. Amen. No? So yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon na mapalad, no? So kung tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos, uhaw tayo sa salita ng Panginoon, then ikaw ang taong mapalad dahil bubusugin ka ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo, na-bless po ako, no? Sa lugar ng North Korea. Amen. Sa North Korea po, communist po yun. Bawal po doon ang magbasa ng Bible. Bawal po doon yung mayroong fellowship. Pinapatay po, kinukulong at tinotorture. So, pag nahulihan ka na nagbabasa ng Bible, nahulihan ka na nag-gather ka, nag-fellowship, nag-worship, up to third generation, yung pamilya mo, yung anak mo, yung magulang mo, ikukulong at itotorture doon sa kulungan hanggang mamatay. Yun po yung parusa. Pero nakakagulat po sa mga Kristiyano doon, na kahit ganun po ang panganib, no, na ang isang tao na mahulihan, nagbabasa ng Bible, nagpe-fellowship, amen, sila pa rin ay patuloy na nagpe-fellowship at nagbabasa ng Bible. Sa tingin nyo, bakit nila nagagawa yun? Sa tingin natin, bakit nila nagagawa yun? Ano yung bakit? Uhaw sila sa pag-ibig ng Diyos. Uhaw sila sa Panginoon. No? Nasasatisfy sila. No? Sinasatisfy sila ng Panginoon. Actually, pwede naman nilang, naku, nanganganib ang buhay ko. Sa puso ko na lang, pero hindi. Kahit naka-risk po yung buhay nila, makarinig lang ako ng salita ng Diyos. Amen. Makapagsamba lang ako sa Panginoon. Amen. Kahit na mamatay ako sa Diyos. Mamatay ako dahil sa ginawa kong ito. Amen. Hindi ko pagsisisihan. Yun po yung mga Christians sa North Korea. Amen. No? Umati ng gawain. Amen. Nanganganib ang buhay nila. Makaatin lang ng gawain, kahit nanganganib ang buhay nila, makaatin lang, makarinig lang ng salita ng Diyos. Dahil kapag nahuli sila, papatayin sila, ikukulang sila, hindi lang sila, pati ang kanilang pamilya. Pero alam nyo, kahit na gano'n ang panganib, ginagawa pa rin nila. Sumasamba pa rin sila sa Panginoon, nagpupuri pa rin sila sa Panginoon, nagbabasa pa rin sila ng salita ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Because only God can satisfy our desire. Amen. Alam nyo, mapalad po tayo dito sa Japan. Amen. Anytime, pwede tayo magpuri sa Panginoon. Anytime,
mga nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. And let us take this opportunity, no? This opportunity, no? Na tayo ay makarinig ng salita ng Diyos, sumamba sa Panginoon, umati ng gawain ng Diyos. Bakit? Because sa presensya ng Panginoon, there is fulfillment. And there is strength. There is power. There is contentment. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, mapalad ang taong nauuhaw nauuhaw at nagugutom dahil siya ay bubusogin ng Panginoon. It will satisfy us. Amen. Maraming mga mayaman. Mayaman sila. Pero I believe there is no contentment. Wala silang contentment. I believe there is something empty sa puso nila na lagi silang may hinahanap. Amen. Di ba? Naalala natin sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, sabi niya, ba't ka nag-worry? Di ba? Huwag kang mag-worry. Amen. Kung anong gagamitin mo, kung anong kakainin mo. Amen. So, huwag kang mag-worry. Bakit? Di ba? Tingnan mo nga yung mga halaman na yan. Di ba? Di ba? Inaalagaan ko yan. Tingnan mo nga yung mga ibon na yan. Di ba inaalagaan ko yan? Sabi niya, kung itong mga ibon na to, itong mga halaman na to, inaalagaan ko. How much more na ikaw, na aking anak, na binili ng aking banal na dugo. Amen. Na hindi ko alagaan, ingatan, i-provide ng ating pangailangan. Sabi niya, wag mo hangarin, wag kang mauhaw sa mga bagay dito sa mundong ito. Amen. Dahil ang mga bagay na yan, ay yan yung mga hinahangad ng mga unbelievers. Yan daw yung attitude ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Kung meron tayong hahangarin lagi, ang sabi ng Panginoon, yung kanyang katwiran. Kaya sabi niya, dito sa Matthew chapter 6, verse 28, no? Sabi niya, and why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wild flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, what will we eat? What we will drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. Amen. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek, the kingdom. Okay, seek first the kingdom of God and all His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Sabi niya, wag mong hangarin yan. Wag kang mauhaw. Sa mga bagay dito sa mundong yan. Amen. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Hallelujah. Amen. Alam ng Panginoon yan. Ang sabi ng Panginoon, seek first. Kung may hanapin mo, seek first the kingdom of God in all and His righteousness. Yun daw ang ating hanapin. Yun daw ang ating hangarin lagi. Amen. And all these things shall be added unto us. Amen. His kingdom. Amen. Alam nyo, sa kingdom ng Diyos, sabihin, tingnan mo yung kingdom ng Diyos. Amen. Yung kingdom ng Diyos, ito po yung so imagine natin, ano ba yung meron sa kingdom ng Diyos? Ano po doon? Nandun po yung kingdom, nandun po yung lahat ng bagay ay provided. Amen. At yun po sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen. Pinrovide na ng Diyos ang lahat mong pangangailangan. Na ikaw ay manalig at maniwala sa ating mapagmahalang Diyos na siyang mag-iingat sa atin, magpapala sa atin. Amen.
kundi ang iyong hangarin ay yung katwiran ng ating Panginoon. Amen. Amen. Na mapuno ang ating puso, no, ng kabutihan ng Diyos, ng salita ng Diyos, no, ng biyaya ng ating Panginoon. And then, it will satisfy us. Amen. And then God will fill our hearts with satisfaction. Hallelujah. Amen. No? One word, isang salita lang mula sa Panginoon. No? It will change your life. One word from God. Isang salita lamang. Amen. Ang puso natin ay mapupuspos ng galak at saya. Isang salita lang mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sino po? Si Moses po, lingkod po siya ng Diyos. Amen. Ang lagi niyo pong hinahangal ay yung lagi niyang maranasan ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 90, sabi po sa Psalms 90, sabi niya, sa verse 14, O satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may sing for joy and be glad all our days. Hallelujah. Amen. Alam nyo, no? O satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may sing for joy and be glad all our days. Hallelujah. Yun po yung sinasabing satisfaction. Amen. Ang puso po natin, no, ay mapuspos ng galak at saya all our days. Sabihin, sa bawat araw po, amen, no, maranasan na natin ang presensya ng Diyos. Amen. Pag-ibig niya. At mapupuspos po tayo ng saya. Amen. Lagi tayong may awit. Lagi tayong masaya. Merong isang tao na, isang pastor na sinishare niya yung isang babae na sabi niya doon, nung sinishare niya yung babae yun, sarang wala siyang panahon dyan sa mga salita. Sabi niya, wala akong panahon dyan sa mga Bible. Wala akong panahon dyan. Sabihin, pagdating sa mga spiritual na bagay, wala siyang gana. So, hindi siya nakikinig. Walang dating sa kanya yung mga yan. Pero isang araw, dumating isang pagkakataon na itong babaeng ito, babae po yun ay nagkasakit. At nag-50-50 yung buhay niya. No? So, nabalitaan po ito ng pastor. So, ginawa niya, sinubukan niya dalawin uli. At nung dinalaw niya, sabi niya, pwede ba akong mag-share ng word of encouragement mula sa salita ng Diyos. So, nung time na yun, pinayagan siya ng babae na yun. Sabi, sige, pastor. Then, shinare niya yung pag-ibig ng Diyos. Ano yung ginawa ni Jesus para sa atin? Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Siya ay nabuhay na muli upang tayo magkaroon ng bagong buhay. So, nung sinishare ng pastor ito, itong babae ito, and then, tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior ng kanyang buhay. So, napuspos itong babae ito ng saya, galak. Saya-saya ng babae ito, no? Time na yun. At siya yung bago siya mamatay, nagsalita itong babae ito. Sabi niya, sana noon pa lang nakinig na ako ng salita ng Diyos. Sana noon pa lang tinanggap ko na si Jesus bilang Lord at Savior ng buhay ko. No? Pero ganun pa man, ngayong malapit na akong mamatay, nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya na kahit sa sandali ng buhay ko, naranasan ko
ang saya na nararamdaman ko ngayon. Hallelujah. Amen. Yung po yung binibigay ng ating Panginoon. Yung ibig sabihin, mapalad ng tao. Ang nagugutom at nauuhaw sa salita ng Diyos. Amen. Nauuhaw ka ba? Ikaw ba'y nagugutom? Amen. Nagugutom ka ba sa salita ng Diyos? Rejoice. You are blessed. Pupuspusin ka ng Panginoon. Amen. Amen. Si David po, uhaw siya sa salita ng Diyos. At kaya lagi niyang iniisip ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Ano man lagi niya sinasabi? Yung sinasabi pong katwiran doon, yung righteous doon, yung righteousness ni Jesus. Amen. Na nasa sa iyo. Na ito yung sumaiyo. Amen. No, kapag isang tao po ay tinanggap niya si Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, yung katwiran ni Jesus, no, ay kanyang mararanasan. Amen. Idadamit sa iyo ni Lord yung kanyang katwiran. Hallelujah. At yung ating mga makasalanan ay huhubarin ng Diyos sa atin at idadamit niya sa atin ang kanyang katwiran. At yung katwiran po, ibig sabihin, nandun po yung masayang buhay, masarap na buhay. Amen. Kaya si David sabi niya, praise the Lord, oh my soul, no? And forget not His goodness. Ano yun? No? He forgives all my sins. He heals all my diseases. Hallelujah. You know, He redeems me from the pit and crowns me with His compassion and love. Amen. He filled my life with good things and He renewed my strength like eagles. Amen. Hallelujah. Amen. So yun po yung ginawa ni Lord sa atin. Amen. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. You are forgiven. No? Maranasan po natin yung kagalingan. Niligtas niya po tayo sa kapahamakan sa impyerno. And then, ang mararanasan natin lagi ay yung kanyang compassion. Sabi sa Psalms 23, surely His goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Hallelujah. Amen. So, focus your heart, no, on Jesus, on His love, on His goodness. Amen. And then, God will fill your hearts with His goodness. And at ikaw ay masasatisfy. God will satisfy your desire. Hallelujah. Amen. So ito po ang ating message ngayong araw na ito, no? Mapalad po ang taong na nauuhaw at nagugutom sa katwiran ng Panginoon. Amen. Sa presensya niya, sa pag-ibig niya, sa salita niya. Hallelujah. Dahil isasatisfy ni Lord ang ating buhay. Sabi nga ni Moses, no, sa Psalms 90 verse 14, no, satisfy us, Lord, in the morning. Amen. Kaya ito po yung dahilan kung bakit nilagay ni Lord sa aming puso ang morning grace upang sa umaga, no, ay sa ating pakikinig ng salita ng Diyos at pananalangin, maranasan natin, no, ang presensya niya. And ang puso natin ay puspusin niya ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kabutihan, kalakasan at kagalakan. Amen. Amen. So magandang umaga po sa inyo lahat.